saya naman ng umaga. Ang saya mag-start ng week na to, lalo't makikita mo yung katabi mo ngayon, di ba? Nakaka-encourage, nakakalakas. Amen? Amen. Church, God is good? Okay lang po ba pag sinabi kong God is good, ang sagot mo, so good. God is good? Amen. I just want to also welcome our online viewers, online members, disciples sa atin ngayon dyan. Comment down below, I'm blessed. Ayan. So meron po tayong mga kasama online. Sana po mag-enjoy at ma-bless din kayo through watching po sa ating live. Amen? So, ayan, bago po ako ulit mag-tuloy-tuloy, meron po ba tayong mga first-timer, new friends? New friends, say hi! Amen. At ito, may mga nagbabalik kasi mga first timer na nakikita ako. Like, ayan, naka-third time kasi umattend na ng youth. Pero okay lang ba sa mga second timers? Kaway-kaway. Wow, grabe. Palakpakan natin. Alam niyo, isa to sa mas masaya. May bago at may bumabalik. Diba? Amen. Thank you, Lord. Grabe. Ang ganda at napaka-bless ng week na to. Just a quick report po. We went to Cavite last Monday with my co-pastors, Rev Paul and Pastor Rina. Pumunta po kami sa Pastors Summit sa under his mission net. So we've met a lot of pastors, bishop, grabe, tatas ng mga pastor na to. Nakaka-bless na makarinig ng mga reports po nila, testimonies nila when it comes po sa kanilang church. Nakaka-bless yun yung kahit matagal na po silang pastor pero patuloy at paulit-ulit silang nangangarap, nagsusulat ng goal. Amen. So kami po as young pastors, we were encouraged to really work hard when it comes to the ministry. Naging mas excited kami kung paano tayo magde-disciple, paano tayo mag-reach out ng young people, ng bata, even ng mga legendary. Tapos mga legendary, syempre hindi kayo mawawala sa simbahang ito. Amen? Amen. Amen? Masaya po ba kayo doon? Naku, ang lamig po sa Cavite. Grabe. Medyo malapit-lapit sa Tagaytay. Ang tinirhan po namin is farm. Farm, bundok. Bundok po siya, so kada ihip ng hangin, grabe, nanunuot yung lamig. Diba? Saya nun, no? So, thank you, Lord, na nakapagpahinga din po kami. Amen? Amen. Masaya po ba kayo na nakapagpapahinga ang mga pastor po ninyo? Amen, amen, amen. So, ayan, hindi ko na po patatagalin ang lahat ngayong umaga po. Pag-uusapan natin ng isang character sa Bible. Exciting to kasi po, binigyan siya ng napakalaking pangarap ng Diyos. Pangarap na parang, laki naman, imposible. Laki yung pangarap, kaso po hindi siya sinuportahan ng mga tao nakapaligid sa kanya, especially ng kanyang pamilya. Buti na lang hindi siya huminto, buti na lang hindi siya nagpapigil hanggang po makita niya yung fulfillment ng pangarap ng Diyos sa kanya. Excited po ba kayong makilala at marinig ulit ang kwento niya? Amen. So this preaching actually po came from one of our mentors, Rev Faith Santiago Mendoza. Amen. Which is ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, When God Gives a Dream. Sabay-sabay nga po nating basahin. Amen. Sige po, bago ko po ituloy, tayo pumikit at manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa napakagandang araw na to. Nandito muli kami, Panginoon, para purihin ka, pasalamatan sa lahat po ng ginawa mo sa amin sa buong week. I pray today that you would open our spiritual ears, eyes, our heart, that we will receive, Lord, your word today. Salamat po dahil muli kami mangangarap. Kami muli ay babangon at aabutin yung mga bagay, mga pangarap na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hindi ko na patatagalin ang lahat at ipapakilala ko na siya sa inyo. Amen. This man is no other than Joseph. Can you say Joseph? Ayan, siya po yung nasa likod. Hindi po. Hindi siya yon. Sa Bible po, siya yung tinagurian nating Joseph the Dreamer. Tama po? Kilala niyo po ba siya? Amen. Okay lang yan umiiyak. Baka yan yung magiging next preacher natin pag lumaki-laki yan, di ba? Amen. So, actually po, ang batang ito, or ang taong ito, si Joseph, madami po siyang pinagdaanan bago niya ma-fulfill ang pangarap. Amen? Alam niyo, ang impression sa atin, ang prayer sa atin, or ang prayer ko ngayon sa inyo ngayong umaga,
may mga pangarap na mabubuhay ngayong umaga. May mga pangarap na namatay na mabubuhay. Amen? Yung mga pangarap na binitawan mo na, amen? Yung mga pangarap na tinapon mo na, pupulutin mo muli. Ito lang yung magandang pulutin. Okay? Wag lang yung basura. Okay? Pupulutin mo muli kasi bubuhayin muli ng Panginoon. Kasi po, church, dream plays a vital role sa buhay po ng isang tao. Importante po ang pangarap. Hindi po yung paarap, ha? Ayan, wag po tayo sa paarap. Doon tayo sa pangarap. Napaka-importante po nito sa buhay ng isang tao kasi hindi pwedeng buhay ka pero wala kang pangarap. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang buhay? O amoy patay na? Ayan, nangangamoy na, amoy lupa na. Hindi po, di ba? Buhay siya, tama? Ibig sabihin, yung katabi mong yan, may pangarap yan. Are you here? Katulad po ng lagi sinasabi or nasa Bible, without vision, people perish. So kung wala kang nakikita sa future mo, ay, mawawala ka. People will perish pag walang pangarap. Parang ganito, walang kwenta ang buhay kapag walang pangarap. Walang paroroonan ng buhay na walang pangarap. Kasi po, nakakalungkot, marami pong nabubuhay sa panahon natin ngayon pero wala na silang nakikita. Wala na silang nakikita para sa kanilang mga anak, sa kanyang, ay, asawa ko talagang batugan talaga yan. Ganyan na yan. Sanay na ako. Ay, yung trabaho ko, ganito na talaga ako. Hindi na ako ma-promote. Okay na to. Are you here? Sa pag-aaral, okay na ako dito. At least hindi ako bagsak. Line of, ano bang pasado? 75? Yan, okay na yan, 75. Pwede na yan. Diba? Parang wala na. Wala nang inaasam. Wala nang nakikita sa sarili. Come what may na lang. Go with the flow. Sabi nga ni Rufa, go, go, go. O, diba? Go, go, go na lang. Diba? Ang mga tao ngayon, dahil nga sa ayaw na nilang nahihirapan, ayaw na nilang makaharap ng obstacles, ayaw nang mag-move. Ayaw na nilang mangarap kasi ang hirap niyan. Imposible yan. Are you here? Alam niyo po, ngayong 2025, hindi pwedeng patay ka. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, parinig mo, hindi pwedeng patay ka. Okay? Pero ang tanong, gusto mo bang mabuhay? Gusto niyo mabuhay? Mangarap ka. Kasi ang pangarap ang bubuhay sa'yo. Amen? Amen. Say amen. Alam niyo po, I was just inspired kay Mami Telma na noon pa, mga young people pa kami, lagi yung sinasabi, I have a book of dream. Meron akong notebook na dito ko talaga sinusulat yung mga pangarap ko sa buhay. Pangarap, mga goals na binibigay sa akin ng Panginoon. Isa yun sa mga kinukuha at ginagaya natin. Siguro 3 taon na ako nagsusulat from nag-start ang church na to. Sinusulat ko. May mga nandun na nasagot na, may mga hindi pa. Pero alam niyo, nakakatuwa doon when I look, pag tinitingnan ko, grabe, napaka-faithful ni Lord. Kahit pala 3 years, 4 years, o anumang years abutin, pwede pa rin masagot yung sinulat ko noon. Are you here? Kailangan mo lang mangarap. Amen. But I want to tell you, church, mayroon pong stages ang pangarap. Dream undergoes stages. Yes po, hindi po ito one-time event na kapag nakita mo, nangarap ka, sinulat mo, mangyayari agad bukas. So, gusto niyo po bang malaman ng stages? Yes? I want to show to you the stages of dream habang hinihimay-himay po natin yung kwento ng buhay ni Joseph. Amen? Amen. So number 1, 4 lang po ito. Mabilis lang ito. 4 stages of dreams. Number 1 is the birth. Can you say it with me? The birth. Si Joseph po, walang kamuwang-muwang. Binigyan siya ng pangarap o panaginip ng Panginoon. What dream? It is a picture of the future. It is a picture of what he will become and a picture of what he will do. Nakita nyo na rin po ba yung sarili nyo sa mga estudyante dito? Nakita mo ba yung sarili mo na makakagraduate ka with flying colors?
Parang wala po kayong nakikita. Grabe, nakakalungkot, kawawa naman po kayo. Amen. Ito sa mga may mga karelasyon dito, I believe nakita mo sarili mo. Hindi mo man nakita yung picture ng literal na lalaki makakasama mo, pero nakita mo magkakaroon ako ng boyfriend. Papakasalan niya ako, di ba? Parang wala rin. Okay lang. Okay lang naman. Amen. Joseph saw that picture. Actually, this is not just an imagination. Hindi lang po ito yung, alam nyo na, parang nasa gilid ka, nasa bintana ka, umuulan, pagmasdan, ang ulan, tapos, nakikita ko, may lalaki, nalalapit, diba? Mga young people, yan yung mga gustong-gusto, no? Sa mga nanay, diba, nakikita nyo, grabe, magkakaroon dito, merong TV dito, tapos merong ref dyan, tapos, knock. Nakita nyo rin ba? Tapos nagre-refill kayo, ay, ang saya, diba? Gusto ko yun. Isa yan sa mga kinahihiligan kong panoorin ngayon. Ang sarap mag-refill. Sa ngayon, wala pang i-refill, pero darating tayo dyan. Diba? Dito yung sofa. Wow. Tapos, nag-ready ka ng parking ng bahay. Sa bahay, kahit wala pang sakyan. At least, naka-ready na pag dumating. Tama ba? Diba? Nakikita mo, may picture ka. Ito si Joseph. Hindi lang siya nag-i-imagine. Kasi po, yung dream na nakita po niya was a dream came from God. Hindi niya to gawa-gawa. Hindi ito yung gusto niya lang, pero galing sa Panginoon. Sabi sa Genesis 7:37 verse 5, Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, they hated him all the more. Grabe naman, nangarap ka lang naman. Inayawan ka na. Tanong ko po sa inyo, may pangarap ka ba? I'll give you 1 minute. Can you share that dream to the person next to you? Your biggest dream, come on. Huwag kayo mahiya. Maging tayo. Uy, wag naman. Oo. Ayusin nyo yung sagot nyo. Grabe. Wow. Grabe naman. Wow. Grabe, parang nobela yung dream mo, no? Dami ba? Dami? Pakisabi sa katabi mo, congratulations. Buhay ka. May pangarap ka. Ang tanong ko po sa inyo, sino po ba ang ultimate giver ng dream? Ang Panginoon. Yung dream na binigay niya sa iyo came from God. Yes, it came from God. He puts dreams inside people's heart. Amen? At alam niyo po ba that most of the time, yung mga pangarap natin, hindi lang ito basta-basta, at hindi rin po gawa-gawa. Kasi po si Lord naglagay, si Lord nagbigay, si Lord nagtanim. Amen? At doon nagsisimula ang kapanganakan ng pangarap. Yung simulang biglang tumibok yung, pwede yun pwede, bagay sa akin maging Miss Universe Alam ba height ko? 4'3". Parang parang pwede Di ba parang biglang may ganyan sa isipan mo, sa puso mo na parang kang nagkaroon muli ng pag-asa at ng pag-asang mabuhay. Diyan nagsisimula ang kapanganakan ng pangarap. At ang matindi po dito, kapag si Lord ang nagbigay ng pangarap, malaki. At parang imposible. Are you here? Sabihin mo nga, malaki. At parang imposible. Take note parang lang naman. Parang, pero posible sa Panginoon. Lighthouse Church, isa po sa pinaka-the best na mangyayari sa iyo after mong tanggapin ang Panginoong Jesus ay ang makatanggap ng pangarap. Ano ako? Amen. I'm a pastor's kid. So, bata pa lang, nasa simbahan na ako. Alam na ang paisikot-sikot sa simbahan. But when I came to know the Lord, I was 17 years old. Yan yung time na talagang naintindihan ko yung relasyon at tinanggap ko ang Panginoong Hesus Panginoong Hesus sa buhay ko. And that was the time also that God gave me a big dream in my heart. Alam mo yung batang mahiyain, hindi ko pa alam, kilala niyo ako nung bata-bata, nasa likod lang ako ng nanay ko. Ayokong kinukusap ako, parang na-allergy ako sa mga tao. Actually, taong bahay nga lang din kasi ako. Gusto kong nasa bahay lang. Kapag may bisita, nasa kwarto lang.
medyo na-enhance ngayon kasi pastor tayo, kailangan natin makipag-usap sa tao. Pero most of the time, Dad, ikaw na ako mausap, pagod na yung bunganga ko, yung social battery ko, low bat na, mga ganyan. Talagang, andun pa rin. Pero sabi ko, I overcome yung pagiging mahiyain, pagiging tahimik. Pero after I came to know the Lord, yung desire, binigyan ako ng desire na Lord na, anak, you can win your campus. You can go room to room, share the word of God. Sa totoo lang, grabe yung pagkilos ng Panginoon kasi I came, agad nagkaroon, kasi uso pa nun yung 12 ng disciple. Ayan, naka-12 disciples tayo agad in 1 month. Yung taong mahihain, bigla na lang, uy, first time ka dito? Uy, may cellphone ka rin? Kunin ko nga number mo, chat kita. Hindi po to lalaki ha. Pwede kitang bisitahin, gusto ko mag-share ng word of God sa'yo. Bigla tayong binigyan ng passion ng Panginoon to share the word of God. Bigla niya tayong binigyan ng pangarap na para sa kaluwalhatian niya. Hindi ko naman pangarap pag-share ng word of God. Nakakahiya, tama ba? Nakakahiya. Hindi mo pa kilala, mamaya hindi ka pansinin eh. Pero yun po kasi yung galing sa Panginoon. Pangarap na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya nga po kapag binigyan ka ng pangarap ni Lord, etong maganda dito, hindi ka patutulugin. Ay, talaga naman, nakikita ko na mawiwin ko yung workplace ko. Naku, grabe, excited ako. Yung parang hindi ka mapakali kung anong una kong gagawin. Ililibre ko ba? Pupunta ba kami sa ganito? Anong una kong sasabihin? At dinadaldal mo din. Tama po? Katulad ni Joseph, when he received that dream, hindi niya napigilan, Kuya, Tay, meron akong ikikwento, may pangarap ako. Nakita ko, napanaginipan ko. That's the dream na galing sa Panginoon. Ganyan po magbigay ng pangarap ang Diyos. Amen? Nangangarap pa po ba kayo? Amen? Okay pa po ba kayo? Ano unang stage ng dream? Pangalawa po, ayan, matatapos na tayo. Sabihin mo, matatapos na. Number 2, stage of dream is testing and delays. Can you say it? Whoa. You know what? Yes, Joseph was so excited about the dream na to the point, agad-agad kwento niya sa pamilya niya. Ano yung dream? Sabi niya doon, Kuya, alam niyo po ba pa, nakita ko na yung palay, mga palay kaming magkakapatid. Yung palay ko tumayo, tas yung palay nila kuya, yumuko sa akin. Oh, parang ang ganda, pero ang yabang. Tama ba? Imagine mo, kuya mo luluhod sa'yo. Are you here? Sa mga bunso dito. Diba? Yung, kayong mga kuya at ate ko, luluhod kayo. Grabe, parang kung ikaw yon, ay yabang mo. Sino ka? Diba? Parang mayayabangan ka, maiinis ka, bunso ka lang, hoy. Are you here? Napanaginipan ni Joseph that he will become someone great. That even his brothers will bow down to him. Kaya nga nagtaasan ng kilay ng mga kapatid niya, and to the point gusto na siyang patayin. And yes, pinagplanuhan siyang patayin. Bakit? Ang yabang niya, kakainis. Feeling niya siya lang ang aangat sa buhay. Are you here? Are you here? Nung pinagplanuhan na siyang patayin, papatayin na siya, may isang kapatid niya ang nagsabi, uy, wait lang. Okay, sige. Ganito na lang. Sabi sa Genesis 37 verse 27, Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Buti na lang, may isang gumawa ng ibang plano para ma-save pa rin si Joseph. Amen? Muntik-muntik ka lang mamatay, pero buhay ka pa rin. Grabe, na-save ka. Tingnan mo ulit yung katabi. Uy, muntik-muntik ka pa lang mamatay, no? Dahil sa pangarap, buti na lang na-save ka. Are you here? Kapag meron kang pangarap po, hindi siya overnight mangyayari. Hindi po overnight, agad-agad na kapag nakita mo, sinulat mo mangyayari. Dadaan ang pangarap na yan sa sandamakmak na challenges and struggles. Amen? Kami na mga bata-bata, medyo, yes, andyan yung mga struggles, pero pag tinanong nyo yung mga legendary natin dito, nako, baka, paano po? Paturo naman po, di ba? Grabe mga struggles and challenges na hinarap nila, maabot lang yung pangarap na binigay ng Panginoon. But they are still standing sa grasya po ng Panginoon. Are you here?
Alam niyo po, ang good thing dito, tanong niyo ako ano? Lahat ng sakit na nangyari sa'yo ay daan patungo sa pangarap. May nawala sa'yo, daan yan sa pangarap mo. Grabe naman, bakit kailangan mawala? Are you here? Yung betrayal, yung accusation sa'yo, yung pagpapalayas sa'yo, that's a way to your dream. Ang sakit po, no? Pag ikikwento mo yung isa pa lang, talagang iiyak ka na. Ang sakit. Bakit kailangan dumaan sa ganito? Ganon ang naranasan ni Joseph. He experienced betrayal, setbacks, at ang nakakasakit ng loob, mismong pamilya niya ang gumawa. Are you here? Nararanasan niyo po ba? Tapikin mo nga yung sarili mo. Grabe. Are you here? Lighthouse, most of the time, your dreams will suffer a delay. Amen. Delay lang, pero mangyayari. Sasabihin natin, it is so slow. O, diba? Nabagalan ba kayo? Parang ang bagal, ang tagal. Na even yung mga tao nakapaligid sa'yo, tatawanan ka na. Ano ba yun? Sabi niyo, magkakasakyan. Mayroon na siyang parking, wala namang sasakyan. Kotsi-kotsihan. Ito naman, sabi niyo, ano ba yan? Nakakatawa. And sometimes po, it is so frustrating. Kasi ang layo ng nararanasan mo dun sa pinakitang pangarap sa'yo ng Diyos. Ang pangarap sa'yo ng Diyos, okay, na pinakita niya sa'yo, di ba? For example, magkakaroon ka ng kumpanya. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo? Ha? Ayaw niyo sumagot. Diba, ang pinakita sa'yo ng Panginoon, magkakaroon daw ako ng kumpanya, magiging CEO daw ako. Ang ginagawa mo ngayon, live selling, benta-benta, mine po kayo dyan, mine dito, large, mine. Diba, parang ang layo naman. Ang layo naman ang pinakita ng Panginoon. Sabi nila, magkakaroon ako ng bahay at lupa. Pinalayas ka sa tinitirhan mo. Diba? Ang layo. Sabihin mo, ang layo. Grabe, nakaka-frustrate. Like Joseph, he experienced slavery, setbacks, mga masasakit na pangyayari dahil sa pangarap. Take note of this, church. Ordinaryo ka lang sa paningin ng demonyo hanggang sa binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Kumikinang ka sa paningin niya. Bakit? Aawayin ka niyan. Bakit naman pa sa kuawayin ng demonyo? Ayaw niyang nangangarap ka. Ayaw ng demonyo na may pangarap ka sa buhay. Ang gusto ng demonyo, palubog ka. Ang gusto ng demonyo, plateau. Yung walang mangyayari sa'yo, yung diyan ka lang. Yung upo-upo, yung bahay-bahay, gising, luto, alaga bata, tulog, gising ulit. Gusto niya ganyang kalang habang buhay. Ayaw ng demonyo ang mga taong may pangarap. Kaya kapag nangangarap ka, may pangarap kayo, yung kwento nyo, ay ayaw ng demonyo yan. Kaya nasa listahan ka niya ng guguluhin. Gustong-gusto ka na niyang gigigil ang demonyo, guguluhin ko buhay mo. Hindi mo pwedeng maabot ang pangarap mo. Kasi po, you will be a threat to the enemy. Bibigyan ka niya ng obstacles, bibigyan ka niya ng opposition. Imagine mo yun. Eto tingin po kayo sa akin. Nung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, chill lang ang buhay. Tama po ba? Chill lang, pasok sa school, sa mga nanay, laba-laba, bahay-bahay. Pero nung tinanggap mo si Lord, tapos agad-agad nakatanggap ka ng pangarap, bakit parang biglang nagkanda gulo-gulo ang buhay ko? Bakit yung mga anak ko ganito ang nangyari? Bakit yung asawa ko ganito ang nangyari? Yung workplace ko, grabe, kinaiinisan ako sa workplace, yung mga classmate ko. Abay, iniiwan ako sa ere. Bakit ang gulo? Kasi po, tanong niyo ako, kasi ang guguluhin lang ng demonyo ay yung mga taong may pangarap na galing sa Panginoon. Ang tanong, nagugulo ba ang buhay niyo? Aba, wala, malinis ang buhay. Kaya pala, wala kasi kayong pangarap. Nagugulo ang buhay kasi may pangarap ka. Kasi may demonyong gustong pumigil sa'yo na maabot yung pangarap. Kaya kapag nakakaranas kayo ng setbacks, accusation, obstacles, naku, kasi mapangarap ka.
Hindi po paarap pa, hindi ka paarap, mapangarap ka. Amen? Amen. Alam ka po kasi ng demonyo na yung pangarap na meron ka ngayon ay magbibigay kalwalhatian kay Lord. Ayaw ng demonyo na naluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Ayaw ng demonyo na nakikita niyang nagsashine ng Panginoon sa buhay mo. Anong gagawin niya? Guguluhin niya pamilya mo. Guguluhin niya utak mo. Guguluhin niya emosyon mo. Sa lahat ng mahina ka, guguluhin ka niya. Ayaw niya mag-focus ka sa pangarap ng Diyos sa buhay mo. Gusto niya pabagsak ka. Gusto niya nasasaktan ka. Gusto niya hindi mo makita magandang mabuhay. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, bakit nga ba hindi mabilis ma-attain ng pangarap? Bakit ang tagal? Bakit ang tagal naman? Grabe namang pangarap yan. Pwede bang napanaginipan ko ngayon, after 1 week mangyayari? Pwede ba yon? Gusto nyo yon? Parang ayaw nyo, no? Pero gusto nyo in the back of your mind? The joke lang. Bakit? Tanong nyo ako, bakit? Kasi ang focus po ni Lord, hindi lang yung dream. Pero ang focus ng Diyos ay yung dreamer. You. God will develop the character of the dreamer. While you are on that testing, while you are on that delay, God is changing, building your character. At yung character building na yan, nakukuha po yan sa mga delays. Amen? Nakukuha po yan sa testing. So kapag walang testing, kapag walang delays, akala mo lahat ng bagay instant. Akala mo lahat ng bagay ang bilis. So sa tingin mo, dapat magbago ka na ngayon ha, magbago ka. Akala mo agad-agad magbabago. It takes delays and testing for us na ma-build ang character po natin. Amen? Si Joseph po, sa laki ng pangarap niya, ang daming umapi, ang daming nainis, ang daming nagalit sa kanya. So kung maranasan nyo man po yung hirap dahil sa pangarap, glory to God. Amen? Glory to God because it will qualify you to that dream. Amen. Say amen. Kaya nga po ang dream, kailangan ito, ginagamitan talaga to ng faith, ng hope, ng courage, endurance, patience. Ano pa pong kailangan nyo? Amen. Panalangin, prayer, and fasting. It takes time. At tulad ng sinabi po ni Pastor when we went to his life, up the belief. Iangat mo yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo sa Panginoon. Taasan mo pa. Kung ganito lang yung paniniwala mo dati, lakihan mo. Amen. Do not limit our good God. Kasi po malaki ang kaya niyang gawin sa buhay po natin. Amen? So wag po tayo magpapainganyo sa instant million. Amen? Yung magbigay ka, mag-down ka ng 5,000, magiging 500,000 bukas. Ay, pagkabigay mo, lumipad yung pera. Instant. Instant money, instant lipad. Are you here? Tama po? Huwag tayo dun sa instant success. Nakakamatay. Amen? Tulad ng isang sikat na kasabihan, slow is fast, small is big. Ano ba yung ginagawa mo ngayon na parang ang tagal? Naku, akala mo lang matagal, pero mabilis yan. Yung maliit na meron ka ngayon, akala mo, lit-lit naman ang pinagkatiwala ni Lord sa akin, dapat 1 million mo na, Lord. Small is big. Kaya nga po, talunin natin yung doubt and discouragement po sa atin. Are you here? Lighthouse, huwag niyo pong sukuan yung pangarap ng Panginoon para sa'yo. Ano po bang position? Anong meron ka ngayon? Huwag kang humintong mangarap. Isa kang nanay, tatay, young professional, estudyante. Dream. Amen? Hindi ka lang pang ganyan. Are you here? Yes, makakaranas tayo ng testing and delays. Masakit, nakakaubos, nakaka-drain, pero parte ng pangarap. Amen? Last 2 po tayo at matatapos na tayo. The death of the dream. Darating pala tayo sa stage na dahil sa hirap ng kailangan nating daanan, unti-unting namamatay yung pangarap. Nakalimutan mo na, hindi mo na inisip, hindi mo na naiisip. Yung dream na parang hindi mo na maa-achieve,
Remember the story, remember Joseph, he was betrayed by his brother. Grabe yung naranasan niya. Hindi ko rin alam, wala rin naman sa Bible nakalagay na naglumaban siya. Nakita niyo po ba? Na nakipagsuntukan pa siya bago siya itapon sa... Wala po, no? Meron po ba nakabasa? Na nung ibebenta siya, I don't like, wala naman, di ba? Hindi ko rin alam, wala rin sagot si Joseph nung binenta siya sa Ishmaelites. Wala siyang response. Kuya, help! Wala! Sabi niya, wala. Walang panlalaban na nangyari. Kahit na sinaktan siya, kahit na siguro sinabihan na rin to ng masasamang salita ng kuya niya, hindi po pa rin po siya huminto. Hindi siya nag-backslide. Buti na lang hindi rin siya gumawa ng masasakit na bagay na ikakasama ng loob ng Panginoon. Ano ang meron kay Joseph? Ang ganda ng character. Hindi bumabawi. Hindi nagpapatama. Hindi siya nagsesend o nagbibigay ng curse sa tao. Babawian kita, mamamatay kayo. Walang ganun na nangyari. Walang hate words. Ang ganda ng character. Sabihin mo nga, ang ganda ng character. Kasi po sa panahon natin ngayon, ang daling bumawi. Mag-post ka lang sa social media, nakabawi ka na. Tama po ba? Mag-post ka lang ng patama sa kanya, nakabawi ka na. Ipagkalat mo lang siya, the who. Sinechite, wow, diba? Ang bilis bumawi. Pero si Joseph, he never did do that. Tumahimik at hinayaan na gawin yun sa kanya ng kanyang mga kapatid. And to make the long story short again, itong sumunod na nangyari sa kanya. In Genesis 39 verse 1 to 7, it says here, okay, Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's official, an Egyptian who was the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of the Egyptian master. Eto na, when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor, in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in house and in the field. Eto na. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. When Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well-built. Parang ganyan kay Paulo, well-built, di ba? Yan. And handsome. Wow. Sa mga lalaki, i-claim nyo na to kayo. Okay, well-built. Parang ganda isulat sa sa desire mo sa lalaki. Well-built. Wow. And handsome. Amen. Siguro yung ilong mas mas malaki, di ba? And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Wow. Eto na ang mga babaeng nangaakit. Okay? So nakita niya, ang galing kasi ni Joseph, minanage niya yung household ni Potiphar na palago niya sa loob at labas. So natuwa si Potiphar at ito na. Dahil nga napansin ng wife ni Potiphar na well-built ang batang ire. Okay? At gwapo. So naakit siya. Sabi niya kay Joseph, halika na. Di ba parang lumapit ka. Di ba? Parang kung ikaw rin, di ba? Di ba? Pwede ba? Hindi syempre, no? Okay. Hindi po pwede, okay? Ang sabi sa kanya, hindi na nailagay yung verse, pero, ma'am, wait. Binigay po sa akin ni sir ang karapatan na hawakan ang lahat ng mga household dito, pero hindi ka po kasama. Wala ka sa listahan ng aalagaan ko, madam. Okay lang. Ako lang to. Hindi ko sasabihin. Di ba? Parang, pwede rin, no? Pwede rin. Nagsiserve ka na, may nagpapasaya pa sa'yo. Are you here? Pero syempre, ayaw ni Joseph. No, ma'am. Sorry po. Hindi po kayo kasama sa listahan. Parang may nasusunog na kanin, di ba? Hindi, joke lang.
Okay. Imagination ko lang to. Okay? So, eto na. Dahil ayaw ni Joseph, kasi pinipilit na siya ng wife ni Potiphar. Ayaw niya, no. Kinuhan, hinuhugot talaga. Hanggang sa ito na nakatakas si Joseph, pero nakuhanan siya ng part ng damit niya. Kaya ang ginawa ng wife ni Potiphar, sinumbong niya, gumawa siya, nag-isip siya, husband, wow, love, grabe, gusto akong i-rape ni Joseph. Talaga naman, medyo tagli siya, may pagkakonyo. Gusto niya akong i-rape. Okay? Ito nga, may proof ako. Tingnan mo, may dami siya dito. Grabe talaga yung katiwala mo yan. Pinagkatiwalaan mo, tapos gusto niya akong hagasain. Nagalit si Potiphar, at ang ginawa, pinakulong. All this time, akala ni Joseph malapit na siya sa fulfillment ng dreams niya. Then all of a sudden, pinatapon sa kulungan. Biglang bagsak. Biglang namatay na naman yung pangarap. Kasi po, uulitin ko, dadaan talaga tayo sa ganyan. Magsasara yung pangarap, mamamatay yung pangarap. Kasi po, inaalaw ni Lord na mamatay yung pangarap para mamatay tayo sa ating mga sarili. Are you here? Kasi po, sa totoo lang, kapag may isang bagay lang tayong na-achieve, ay, ang yabang. Sipag ko eh. Ako lang to. Gawa ko yan. Effort ko yan eh. Pinagpuyatan ko yan, kaya ako natanggap yan. Yabang. Sabihin mo nga, yabang. Oo, masipag ka. Pero galing sa Panginoon yan. At alam mo, ang gagawin ng Panginoon, kasi yung mayabang ka na, mamamatay yung pangarap. Meron na namang setback. Ang nakakalungkot po sa atin, dumarating tayo sa point ng buhay natin that we think that life is all about us. You study para sa sarili ko, para masabi ko na may maipagmamalaki ako. Nagkaroon ka ng trabaho para sa sarili ko, para masabi ko na may achievement na ako. Nagkaroon ka ng asawa para sa akin, para masabi na hindi ako basta-basta iniiwan. Wow! Na hindi ako iwanin na babae. I am worthy. Wow, diba? Talagang yumayabang, no? Ang galing ng salitaan. Ayaw ng Panginoon na darating tayo sa point na magyayabang ka na sa achievement mo. Kasi po, kailangan nating mamatay sa sarili natin. Kasi dun tayo mababago para yung fulfillment ng Panginoon ay mangyari sa buhay natin. Again, church, ang prayer po natin, Lord, it's not about me, it's about you. Yung trabaho mo ngayon, it's not about you, it's all about the Lord. Amen. Yung relationship na meron ka ngayon, it's not about you, it's all about the Lord. Yung business mo, kung ano man meron sa'yo, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Amen. Pangarap ito ng Lord na binigay niya sa'yo. Ang prayer natin, Lord, gamitin mo ako. Are you here? Pero ang paalala po sa ating lahat, kapag namatay yung pangarap, huwag kang sumama. Okay, mamatay sa sarili para mabago, pero kapag namatay yung pangarap, huwag kang sumama. Baka ibaon mo rin yung sarili mo. Are you here? Amen. Sabi sa Genesis 37 verse 19 to 20, here comes the dreamer. They said to each other, come now, let's kill him and throw him into the one of the cisterns, and they say that a ferocious animal devoured him. They will sell or then we'll see what comes of his dreams. Grabe no, galit ang tao sa kanya dahil sa pangarap niya. Pero, paalala po ulit, tingin po tayo sa harap. Yung mga inggit sa mga nangangarap, baka ikaw ang mapahiya sa dulo. Are you here? Yung mga umaatake sa mga may pangarap, baka ikaw ang mapahiya sa dulo. Music team, magkakaroon ng album. Magko-concert. Diba? Parang totoo. Wala posible. Diba? Parang hindi mo yun. Paano magkaka-album yung mga yan? Worldwide? Wow, worldwide. Diba? Parang, masyadong mapangarap naman itong mga.
Are you here? Nako, sa mga pinagtatawanan yung mga nangangarap, baka ikaw ang pagtawanan sa dulo. Yung ikaw na tumatawa, baka ikaw ang iiyak kasi makikita ng literal na mata mo na nangyayari sa taong yun. Are you here? Kaya nga po, huwag tayo umatake sa mga nangangarap. Amen? Support the dream. Do not belittle the dream. Or kung hindi mo kayang suportahan yung pangarap, quiet na lang. Tahimik ka na lang. Amen? Say amen. Amen. Lighthouse Church, tayo po ang kailangan ng Panginoon. We are the dreamer that God need here. Kasi po sa mundo, ang galing nila mangarap. Dito magkakaroon ng building na malaki. Ganito ang mangyayari dito. Diyan, patatayuan ko yan. Ang gagaling ng mga unbelievers. Pero yung mga believer, mga Kristiyano, okay na kahit inasin ang ulamin namin. Basta mabuhay lang. Okay na kami, Pastor, dito. Okay na kayo sa bahay niyo. Okay na. Para laging may ulan kapag bagyo dito sa loob ng okay na kami dito, Pastor. Kaya naman. Grabe kung sino pa yung Kristiyano na dapat ang laki ng pangarap. Sila po yung okay na lang po. Pwede na to. Mapagtitiisan na to, Pastor. Come on. Dream big for the glory of God. Dream big for the kingdom of God. Dapat tayo po yung magagaling mangarap at tayo yung mga magagaling mag-execute ng pangarap. Amen? Amen. And yes, sometimes it's not the wins or breakthroughs that make people believe. It's the scars that show we made it through. Nakakabilib po ang peklat. May peklat po ba kayo? Peklat. Mga bata-bata, no? Diyan tayo magaling sa peklat, no? Marami tayong barya. Tama po ba? Barya-barya sa umaga, mga peklat. Pero ang tanong, bakit po peklat? Hindi po sugat. Actually po, scars and wounds are both marks of pain. But they differ in their meaning and in significance. Why? Wounds po are open, fresh, and painful. They represent ongoing hurt or unresolved struggles. Yung mga kasalukuyan mong pinagdadaanan. Pero pag sinabi nating scars are healed wounds. They tell a story of endurance, healing, and overcoming pain. Tama po ba? May kwento lahat ng peklat nyo sa katawan. Ito, nagbike kasi ako, pinapatulog ako ni nanay, tumakas ako, nadapa. Yan ang story ng sugat na to. Peklat na to. May kwentong peklat po ba kayo? Pwede sa next, paburok natin, anong kwentong peklat mo? Okay ba yon? Diba? May history, may story, dinaanan niyang scars na yan. Pero ang kagandahan, dyan makikita na nag-endure ka sa pain. Na gumaling yung pain at na-overcome mo yung pain. Amen? Yes, in life, wounds show the struggle, but the scars testify the victory. Napagtagumpayan mo na. Thank you, Lord. So, do not be discouraged if you have wound right now. May sugat ka ba ngayon? Grabe, nasasaktan ako. Grabe, napapahiya ako. Grabe, binetray ako, inaccuse ako, iniwan ako. Ano pa bang pinagdadaanan mo ngayon? Wait lang. Sabihin mo nga, wait lang. Wait. Yan. Okay lang yan. Sabihin mo nga, okay lang yan. Nakakabuti yan para sa'yo. Yung wounds, nakakabuti yan para sa'yo. Pero, take note, please don't remain wounded. Yung sakit mo 10 years ago, grabe, naaalala ko pa rin, mga ginawa niya. Diba? Parang kahapon lang nangyari. Uy, move on na rin. Are you here? Don't stay wounded. Let the Lord heal that wound. Huwag po nating i-baby. Huwag na hanggang ngayon, alaga mo pa rin siya. Yung mga nanakit sa'yo, nasa pader mo, yung pangalan. Ikaw. Kayo, di ba? Parang lahat na lang na nakikita mo, naaalala mo. Magpagaling po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. So again, huwag kang mahiya sa peklat mo. Huwag mong itago. Pinaghirapan mo yan. Amen. Naghirap kayo dyan, tama ba?
Sa mga may eye bags dito, pinaghirapan nyo yan. Pinaghihirapan. Dapat, you're so proud. I have an eye bag. Amen? At syempre, matatapos na tayo. Tapusin na natin to. And yes po, scars are stories that will inspire many lives. Amen? Amen. And last but not the least, at matatapos na po tayo, the stages of dreams is number 4, the resurrection of dream. Kung may namatay, merong mabubuhay because God will breathe life into that dream again. Ngayon po, ngayong taon, mayroong pangarap na mabubuhay. Are you here? Yung kahit naiinis ka, magmamahal ka, nasasaktan ka pero nagpapatuloy ka, ang tanong ko sa inyo, paano mabuhay muli? Paano po? Tanong nyo ko, paano? Yung kahit parang hindi na mangyayari yung pangarap na yan, pero hindi mo hinayaang mamatay ka kasama nito. Amen? Instead po, anong gagawin natin? Let's keep shining kahit sa pinakamaliit na posisyon na meron ka ngayon. Mabagal man, be faithful. Maliit man, be faithful. Keep on loving others. Mentors, isa man lang yung inaalagaan mo, be faithful. Amen? Excuse me. Keep on serving others. Kasi po, even if you are hurt, God will make that dream come true. God will make that dream come true. And to make the long story short, sa lahat ng pinagdaanan ni Joseph, nakulong siya, meron siyang tinulungan, cupbearer and the baker. Yes, na-interpret niya yung dream ng dalawang ito. Si cupbearer nakalaya, muli bumalik sa trabaho kay Pharaoh. Kaso nung nakalaya na siya, nakalimutan niya naman si Joseph. So si Joseph na natiling nasa kulungan. And what happened? Nagkaroon naman ng dream si Pharaoh. At ang dream niya, hindi niya maintindihan. Ano ba itong sinasabi ng pangarap? O, mga kawal, mga tauhan, ano itong ibig sabihin ng dream na to? Hindi ko maintindihan. And then si cupbearer, bigla niya naalala, wait po sir, naalala ko na. Merong tao sa kulungan na nag-interpret ng pangarap ko. Baka po makatulong siya sa inyo. Yes, pinatawag si Joseph, at na-explain, na-interpret niya yung pangarap ng hari. Ano ba yung interpretation ng pangarap? Sabi doon, base po sa pangarap niyo, sir, magkakaroon ng 7 years na kasaganaan and 7 years na famine. Ang dapat pong gawin, in that 7 years na kasaganaan, kailangan mag-ipon. Para sa 7 years na kahirapan, meron po tayong magagamit at makakain. Ay, sabi ni Pharaoh, galing. Ang galing na interpretation mo. Sa galing mo mag-interpret, ikaw na rin ang gumawa niyan. So to make it short, binigay ang kapangyarihan kay Joseph na mag-lead at gawin yung interpretation niya. For 7 years, he gathered all, nagtanim sila, nag-ipon ng pagkain. For 7 years, ganoon ang ginawa. Ang dami nilang naipon, ang daming nagawa, napakagaling. Full of wisdom, full of knowledge. And then after 7 years, here comes kahirapan. Asa nangyaring yun? Dahil buong bansa, karatig bansa, naghirap din. At dumating sa point, na even mga karatig bansa pumupunta na sa Egypt para bumili ng pagkain kasi gutom na ang buong lugar. Buti na lang, andun si Joseph. At sa isang senaryo, malayo pa lang, dahil siya ang nakaharap sa mga tao, nakita niya may lumapit. 11 na lalaki. Parang deja vu? Parang alam ko to. Parang may 11 din na nangyari sa akin nung bata-bata ako. To make it short, yun pala, dumating ang kanyang mga kapatid. Hindi nila kilala kung sino yung nakaharap sa kanila kasi nagbago na, siguro mas lalong gumuwapo. Hindi na nila nakalala ang kanilang kapatid na si Joseph. At nung nakita nila, nandito po kami para bumili. Nang una, andun yung gulat. May konting nakaramdam ng, kayo yun.
Kayo yung nagpatapon sa akin, kayo yung nagbenta sa akin. Mayroon. Nakaramdam siya. Parang bumalik yung nakaraan. But then again, naghari yung pag-ibig at pagpapatawad. Tinulungan niya, yes, to make it short again, tinulungan niya yung kanyang mga kapatid and even naligtas ang kanyang mga magulang na papunta pa sa kanilang lugar at hindi naghirap dahil sa kanya, dahil kay Joseph. Alam niyo po, what happened to him was God set up to save many. Siguro kung hindi nangyari sa kanya yun, nandun lang siya sa Israel. Pero dahil nangyari sa kanya, mas maraming naligtas. Ang kanyang bansa na Israel, ang buong Egypt at ang karatig bansa ay naligtas sa kahirapan dahil merong Joseph na lumaban sa pangarap. Kaya nga, huwag mong bitawan ng pangarap because the dream is not about you. It is about God's plan that will help save lives and bring glory to Him. Amen. The dream that God put in your heart is not just for you. It will save many. Remember po, ang owner ng KFC, that dream na mag-build ng KFC was given to him when he was 65 years old. Kaya po sa pangarap, walang bata, walang matanda. Hindi pwedeng, ay, yung mga youth na lang ang mangarap, kayo na lang, go, go, go. No. Kahit matanda ka sa paningin mo, kahit sa tingin mo, nakagraduate ka na, wala ka na sa kalendaryo, you can dream again. You can fulfill the dream that God has given you. Lighthouse Church, dream again. Amen. Let's have a recap. What are the stages of dreams? Number 1, the birth, testing and delays. Pwede po bang tumayo tayong lahat ngayon? Thank you, Jesus. Pag-uwi po natin sa ating mga tahanan, okay lang po ba? Take time and meditate. And again, write down the vision. Isulat mo. Students, young people, hindi ka lang pumapasok para mag-aral. Nag-aaral ka para ma-fulfill yung pangarap ng Diyos sa iyo sa school. Win your campus. Win your classmates. Young adults na nandirito, hindi ka lang nagtatrabaho para kumita, para mabayaran yung mga bills mo. You are called for a greater thing. Mga nanay at tatay na nandirito, hindi ka lang basta nanay na para mag-aalaga ng anak. Tatay na mag-provide ng pangangailangan. God is putting you a dream into your heart right now. And God will strengthen you to overcome all obstacles para maabot ang pangarap na yan. Church, mabuhay po tayo para sa Diyos. Buhayin po natin yung pangarap na binigay sa atin ng Panginoon. Because 2025 po, this is a year that your dreams will be resurrected and many will see the fulfillment of their dreams. This time, just